안녕하세요. Welcome back to my YouTube channel. Annyeong. This is my keyboard. Don't mind the sound, guys. Napakaingay talaga dito sa amin. Lalo na yung batang umiiyak. Ganyan din ako dati. Habang umiiyak yung bata, magninigpit muna tayo mga kalat ko. Pati yung aso, maingay na, oh. Diba? Ganito talaga sa amin. Napakaingay. Pet Hamilton dapat, diba? Pero anyway, ito yung keyboard namin. At ito yung aming pantakip sa keyboard kapag hindi ako nagpa-practice. Dito ko naman nilalagay yung mga chords or yung mga papel pag nagpa-practice ako. Pero mas prefer ko po na i-memorize para kahit pag nagpa-piano tayo, wala kang iintindihin masyado kasi memorize mo yung chords mo. Tsaka, syempre, yung tono mo na rin. Kaya ako gumawa nito para may sandalan din yung mga papel natin. And then, I will open nakalimutan ko kung anong tawag dito. Parang cover ata tawag dyan. And this is my sample. Yung papel na sinasabi ko, ito. Ako po may gawa yan kasi last week, ako yung keyboardist. So, hindi po ako naglalagay ng lyrics. Ang nilalagay ko lang is chords. Tsaka dito. Tapos, kapag memorize ko na, hinahayaan ko na lang dito yung papel. Pero, maganda pa rin na memorizing talaga para, para mas ma-enjoy mo yung pag-worship mo sa Lord. Nilagay ko na dito yung pang-cover ng keyboard or piano. I want to show you my papers. Ito yung tinugtog namin last week nung ako po ay keyboard. And then, ito, since dalawa lang naman yung worship natin, ay praise natin nung nakaraang Sunday, wala po akong lyrics na ginawa dahil mas focus po talaga ako sa ad-lib ko at sa part na ginagawa ko. So, bilang keyboardist, ang ginagawa ko is, ito lang, may counts, tapos, merong papel. O, diba? Medyo magulo, pero, ganito po ako pag gumawa ng chords. Minsan, mas minimemorize ko po talaga para mas na-enjoy ko yung pag-praise and worship natin para sa Lord. Kasi ganun din naman sa Korea Pag nagpa-practice sila, sinusulat lang nila, pero minimemorize nila yun, syempre. Lalo na yung mga Korean actor, grabe talaga. Kaya ito yung keyboard namin. Luma na to actually. Pero maganda naman yung tunog niya. Ito yung pagbukas. Meron tayong normal, Casio, and Fender. Sunod, meron tayong volume. Medyo mahirap na siya buksan, kaya dapat dahan-dahan lang. Meron tayong stop and start. Tapos, ano to? Synchro ba to? Makorek na lang ako Fill in. Ito yung stop, yung sasabayan mo yung beat niya. Yun. Tapos ito naman yung stop. Meron din tayong chord book, na yung transpose, octave, volume. Dito naman, dito tayo pipili ng mga tunog natin. Actually, sobrang dami niya, no? Diba? Hanggang 99 siya. So, pag nagpa-practice ako, ang pinipili ko ay ang mga string sharp, ganon, synth pad, pag nag-a-adlib ako. Pero yung keyboard sa church, ang gamit ko po minsan is trumpet. Iba't ibang klase ng trumpet. Dito naman, mga, brass STR, ganon. Dito naman sa kabina, meron tayong tone, rhythm, song back. Ito may left, may right, merong octave up, may pedal. Yung pedal, meron ako dito. Ito. Actually, gawa lang namin ng tatay ko yan. Yun ang ibig sabihin ng pedal. Itong naman, mga number to, na pwede mong piniin, or kung ano yung gusto mong piniin dito sa mga kanta. Ito, may mga kanta dyan. Hanggang 99 din. Hanggang 99 din. Same lang siya dito. Pero nga lang, mas maganda kasi dito na kumuha ka ng idea mo para dito ka pwede mag-practice talaga. Marami kang choices. Okay? Sunod, meron tayong song bank controller. Meron tayong preview
and FF. Nakalimutan ko na kung anong meaning nito. Tapos, play, pause, left, right, on and off. Dito, pwede ka mag-rewind. Tapos, forward, ganyan. Tapos, pwede mo rin siyang i-stop. Ito yung stop natin. Okay? So, ito yung number. Pag pipili ka dito, pero wag naman sobrang diin na. Dapat soft lang siya. Okay? Pag diniin mo, masisira to. Kagaya dito. Medyo sira na to kasi ang diin ko magpindot. Sorry naman. Kaya dapat, pag gagamit tayo ng keyboard, mag-ingat sa paggamit, mag sobrang diin ng ganyan. Soft lang dapat. Okay? Be gentle sa paggamit ng instrument. Okay? Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. The last one is keyboard talaga. So, yung una po is ito, yung mga effects, yung pwede kang hanap dito ng mga sound na gusto mo, na pwede mong aralin na mag-isa ka lang. Mga numbers, dito mo itatype. Ayan. Sunod, ito ay keyboard talaga. So, dati po, ang ginagawa ko dito is, meron pa yan. Meron po talaga siyang sticker, pero kahit wala na sticker, dapat memorizein mo yung chords na yan. Okay? Kumari, ito, white, ilang key yan. Nakalimutan ko na kung ilan kasi minsan na lang ako mag-practice. Pero dapat memorize mo yung C, D, E, F, G, A, B, C. Parang do, re, mi. Okay? Ito ay white keys, at ito naman ay black. Ibig sabihin, yung black na yan, more on sharp siya. Kunwari, C sharp, D sharp, tapos F sharp, G sharp, and then B flat. Okay? Maganda lang sa sharp, nakakaiba yung tono niya. May mga minor, yan. Meron din tayong minor, may nota din. Diyan kumukuha yung mga singers ng pitch nila. Kaya pag nagkamali ka ng pindot dyan sa mga key na yan, wala. Sintonado na. So, dapat aware po tayo sa tono ng mga singers din. Kahit hindi ka singer, dapat marunong ka rin kumanta. Okay? So, sana po may natutunan kayo sa aking piano basic tutorial. First time po mag-piano basic tutorial. Dito sa ating YT channel. Thank you! Annyeong!